Isa po sa dapat sisihin sa nangyaring karumal-dumal na krimen sa Tacloban ay itong si Kiko Pangilinan. Bakit ko nasabi yan? Kasi nga po, dahil sa kanyang batas na ito, na para bang binibigyan ng permiso yung mga kabataan na 15 years old pababa na gumawa ng krimen. At alam nyo, ayon po sa batas dito, walang criminal liability yung kabataang ito na kahit sila ay nakapatay. At ayon sa panibagong update, 4 na po ang namatay. At yung panghuli ay ang babaeng kasama sa nasugatan. Nung una, ang nasugatan is 7. Tapos naging 13. Ngayon, 20 na po. Ayon sa assessment ng mga pulis, 4 na po yung namatay and 22. 22 na pala, no? Yung may mga nasugatan. Kumbaga, natamaan ng ligaw na bala o nabaril talaga sila pero hindi sila napuruhan. So, ibig sabihin, 26 lahat yung biktima. Pati yung patay, 22 yung nasugatan. Ngayon, tama po si Senator Robin Padilla sa kanyang gustong mangyaring amendment. At kung natuloy lang yung amendment na dinibatihan, na inipresenta ni Senator Robin Padilla, baka makonsidera ng bata na matakot sila na gawin itong krimen na ito. Ulitin ko mga kababayan, na isa po sa dapat sisihin kung bakit nagawa ang krimen na ito ay ang batas nitong si Kiko Pangilinan. Siyempre si Kiko na rin dahil siya yung author ng batas. Kasi alam niyo na pag-usapan pa dito yung magiging program na ibibigay sa kanila kung sila po ay talagang mahuli, ma-charge po sila sa kasong kriminal, na pag-usapan nila dito na pwede silang lumaya sa edad na 18 at 21 kung magpapakabuti lang po sila sa loob ng detention, which is yung may hawak nitong Juvenile Justice Department, Justice Law na yan, dahil sila nga ay 14 at 15 daw. At kung sila mag-participate nga, yung nabanggit, pwede silang lumaya. And then, ang isa pa dito, sa sinasabi nila, kahit mahuli po sila na may mga baril, hindi rin sila ma-charge. Dahil ang sinasabi nila, sila ay minors. At kung sila ay makakasuhan, iba po yung pagtrato. Again, dahil sila ay minors. So, yung pinagpapasihan nila lahat dyan is yung Juvenile Justice Law. Yan po yung kanilang binabanggit. Yan po yung kanilang pinag-uusapan. So, mantakin mo, pati po sa ginawa nilang krimen, no, ikinukonsidera po nila na sila nga po ay minor. So, pinag-aralan na rin nila itong Juvenile Justice Law. Kumbaga, alam nila na sila ay hindi ma-charge ng criminal liability dahil sila ay minor. Kaya ako, pabor na pabor ako sa panukala ni Senator Robin Padilla na dapat ibaba sa 10 taon yung pwedeng magkaroon ng criminal liability kapag sila ay nakagawa ng heinous crime or karumal-dumal na krimen. So, ibig sabihin, itong Juvenile Justice Law na ito, ayusin lang yung pag-amend. And which is yun ang gustong mangyari ni Senator Robin Padilla. Pero nagmamatigas nga, itong si Kiko Pangilinan, dahil iniisip niya, ay, si Robin Padilla, karibal ko yun kay Ate Shawi. Ay, si Robin Padilla, kalaban ko yan sa politika. DDS yan. Ako, kain tae ako ni BBM. Kaya hindi tayo papayag na i-amend ito. Kaya sabi ni Senator Robin Padilla, dapat i-amend na ito. Marami na akong ipinopost patungkol sa mga nangyayari sa ating kabataan. Merong ng rape, pinatay, merong nang hold up ng jeep. Ito, latest na naman. Kaya sana ang aking hingi na pabor sa aking mga kasama ditong senador, sana bigyan naman yun ng panahon at pagkakataon yung aking panukala. Ni-amend na natin yung juvenile na yan. Kasi talagang ang dami na nasa mukha na natin At alam niyo sa mukha na natin, no? Sinampal na rin si Kiko Onggoy sa batas niya na ito. Hindi lang dito sa Pilipinas na merong ganyan na yung edad ibinababa. Dapat na natin gawin yan. Ngayon na. Anong edad dapat? 10. Dapat doon.
Ito, pakinggan nyo yung sinasabi ni Senator Robin Padilla pa. Kung talaga ako makapaniwala, yan lang ang gagawin nyo? Diyan sa mga batang yan, ganyan lang i-interview Kopal ng mukha ni Kiko, no? nyo? Lalo na naman lalakas po ang mga loob ng mga sindikatong bata. Bakit naman Kaya yung ilang sindikato, ginagamit mga bata, no? Kasi nga, walang criminal liability under the juvenile justice law. dumating tayo sa puntong ito na kapag ang nakagawa ng karumal-dumal na krimen, tatratuhin pa ba natin itong Bata. bata? Isa lang po yung ating mithiin, proteksyon na ng mga bata. Bata. Pero yung mga nakagawa po ng mga heinous crime, hindi ko po talaga matatanggap na tatawagin nating mga bata itong mga ito. Tama, Ito tama. po ay nakakatakot po. Kung ito po ay hindi natin haharapin ngayon, ang sabi nga po ng ibang mga eksperto, baka isipin talaga ng mga bata na okay lang to. Kasi di naman tayo makukulong. Oh, yan ang naisip mga kababayan natin ng dalawang bata sa Tacloban. Sa kanilang pag-uusap, okay lang kasi minors tayo, hindi tayo ma-charge. At kung tayo ay huhulihin, ikukulong tayo. Kung tayo ay magpa-participate lang sa juvenile, at the age of 18 and 21, alam nila na may posibilidad na makalaya po sila. And tama yung sinasabi ni Senator Robin Padilla. Pwedeng gamitin ito ng mga batang kriminal. At kung titingnan nga natin, no? Kung obserbahan po natin, hindi lang aksidente yung krimen na nangyari, kundi talaga pinagplanuhan nilang dalawang bata. So, tama na naman Senator Robin Padilla. And sampal pahiya na naman si Kiko Onggoy. Niniwala tayo sa rehabilitation. Pero bago tayo makarating sa rehabilitation, magbayad ka muna ng kasalanan mo. Hindi naman po pwedeng hindi ka magbayad ng kasalanan. Yun lamang po. Dahil kung So tama, di ba? O, mag-rehabilitate ka, pero bayaran mo yung kasalanan mo. Yan ang pinagmamalaki pa ni Kiko. Kung wala daw yung batas na ito, yung mga bata daw, ay pwede daw ihalo sa mga, kumbaga, matatandang kriminal. Siyempre, depende. Kaya nga magkakaroon ng amendment, di pag-usapan. Anong klaseng kaso ba? Anong klaseng krimen na pwede magkaroon ng criminal liability itong mga batang ito? Di ba? So, kung inyos crime, matik na. Hindi yung sa batas ni Kiko, mga kababayan natin. No, magkaroon ng rehabilitation yung mga bata. Under pa rin sa DSWD. wala ang batas na ito, lahat ng mga nagkasala diretso sa kulungan kahit 9 years old at isasama sa mga hardened criminals. Yun ang ano nyo, yun dapat yung amendment na mangyari ni Robin. Ayaw nila tanggapin eh. So hindi lahat na kaso. So depende kung heinous crime, dapat diretso na. Pero dahil sa batas na ito, hindi na hinahalo sa hardened criminals, sila ay Tingnan mo, nagbulol-bulol pang puta. nilalagay sa isang diversion program. Ako, ang punto ko, palagay ko, masyadong mababa ang 10 years old. Although even if you're 10 years old, again, uulitin ko, at ikaw ay nag-commit ng rape, minimum 1 year mandatory confinement. Pwedeng ma-extend. Minimum 1 year mandatory confinement. So yan ang sinasabi ng mga bata. Grabe, no? So, sampal ito kay Kiko. Kasi kung pumayag siya na ma-amend yung batas, hindi mapag-usapan ng mga bata. No, ayan, no? Yan ang kanilang napag-usapan. Yung batas na juvenile bago nila gawin ang krimen. So, ibig sabihin lang, mga kababayan, no? Na talagang alam nila na kahit sila ay makukulong, kahit sila ay makagawa ng krimen, ligtas sila. Oh, dahil sa batas ni Kiko. Eh kung sabi ko nga, kung pumayag na ma-amend yung batas na yon, pumayag siya na i-amend ni Senator Robin Padilla sa panukala ni Senator Robin Padilla, kung nakinig lang sila, iba kayo konsidera ng mga bata, ay putya, dahil ang juvenile is 10 years old, 14 and 15 na tayo, diretso tayo kulungan yan, pre. Huwag na natin ituloy. Pwedeng ganon, di ba? Pwede nila maisip yan. Ngunit mga kababayan po natin, dahil nga sa away politika, dahil po sa kanilang mataas yung kanilang ego, nainindigan po sila na ayaw nila ipa-amend yung kanilang batas. Ito yung nangyari ngayon. So kawawa po yung mga biktima. Walang kamuang-muang, walang kamalay-malay na yung araw na yon, yun pala yung huling araw nila. At
yun, yung araw na yun, ay yun din pala yung huling araw na makikita sila na buhay ng kanilang mga mahal sa buhay. So sana, pumayag yung mga senador, wag nila tingnan kung anong kulay politika. Magkaisa sila na i-amend yung batas na ito dahil sa totoo lang, nung mga nakaraang araw, no, may mga pangyayari din na nagkaroon ng saksakan sa eskwelahan. Hindi lang po yan magkasunod na mga pangyayari. Hindi lang yan. Kaya wag sila magmatigas. Wag nila isipin, mga kababayan po natin, dahil gusto lang mag-amend, gusto lang magpasikat ni Robin. Hindi po Hindi po ganun, mga kababayan po natin. Ito po para sa lahat. Ito yung sinasabi ko sa inyo. So, tingnan nyo ito. Nung nangyari, ayan. Nangyari last, huwag ka muna, Bianca, hindi kita kailangan. Saan yan? Ito, okay. So, tingnan mo yung June 16, General Trias Cavite, 7 estudyante sinaksak ng kanilang ka-eskwela. Ito naman, grade 11 student, sinaksak din ng kanyang schoolmate. At pangatlo yung sa Tacloban. So, sunod-sunod yan. At marami pa po yung hindi naibalita. Marami pa po, mga kababayan natin, yung hindi nagtrending na mga ganitong klaseng pangyayari na yung suspect sa pananakit, pananaksak, krimen ay bata. So, yun lang po yung ating update at maraming salamat po sa inyo lahat.